Praise God, God bless you, mga. Tayo lahat tumayo upang tayo po ay manalangin. Mapagpala namin amang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo Diyos, ang banal na sunang dalangin ng aming mahal Ebanghelyo o Diyos, ang banal. Hallelujah, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat o Diyos na sa hapon pong ito, kami po yung may nakakatipon upang aming pag-aaralan o Diyos, ang iyong masalita sa hapon pong ito. Buksan po Diyos ang lahat, pakinig, pangunawa, mga kapatid namin sa masalita sa hapon pong ito. Ganun din o Diyos, sa iyong paglingkod ka ng akin, wala akong gagawa sa iyo ko maasa, magkaroon ng sapat ng karunungan upang magturo at mangaral o Diyos, yung masalita sa hapon pong ito. Malapinoon at sa lahat ng gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihan pangalan sa salalaya ko sa in Jesus name. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at minmahal tayo po ay mag-aral sa salita ng ating daklang Diyos sa hapon po ito. Bago pa lahat mga kapatid, ay sumuna ipabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang mataas na kapurihan, pagsamba at papasalamat para sa ating dakilang Diyos at dubling paggalang sa ating mga magulang, sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na pastor, sa ating beloved assistant pastor, sa mga beloved children, at sa inyong mga kapatid, magandang hapon sa inyo lahat, sa maging sa ating mga bisita, minahal, magandang hapon sa inyo, at maging sa aking mga kasama, sa aking kapagmagawa, subasan ng Diyos, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid, at ang mataas na kapurihan para sa ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, purihin ang ating dakilang Diyos, at napakapalad po natin mga minahal sabagat maraming mga tao sa daigdig nito, pero tayo kung pinili ng Diyos upang tayo po ay makakaalam ng katotohanan na kung saan mapiko ang salita ng Diyos. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating kalagayan mga kapatid ko, bilang mga lingkod ng ating dakilang Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo po kung minsan tayo po ay nanghina ng lupaypay sa ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, bunga ng mga problema, kahirapan, mga bigo, yan pong ating kinakaharap. Kaya maraming mga Kristiyano ang nawawala o bumabagsak sa paglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Subalit ang nais ng ating dakilang Diyos, yung ating unang pag-ibig ay nararapat lamang na mananatili sa ating dakilang Diyos. Amen? Kung paano po tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, dapat na manatili rin sa atin yung tinatawag na pag-ibig po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, magmula nung tayo naglilingkod sa Diyos, hindi nakikailangan na baguhin po natin ang ating unang pag-ibig mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Buksan ang Biblia. Unadoy ti Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 4, 5. 3, 4, 5. Ket naganos ka, ken nagiturog ka, gapo tinagang ko, ket saan ka, nagbannog, ngem adabasit, busurking ka, tapinanawam daydi muna, nga ayat mo, lagi pungarod, no, sabino, tinakat nagam, ket agbabawi ka, ket aramidom dagiti imuna nga, aramid mo, tano saan, umayak tuking ka, ket ikatekto ti pagsilawam, iti ayan na, malaksid, no, agbabawi ka. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Banal Sulatan dito sa Apokalipsis 2, 4 at 5, ang sabi nito, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Aya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Kaya sa ating mga bilang mga lingkod ng ating Diyos, lagi nating alalahanin kapag dumating sa ating mga problema, mga kahirapan sa ating buhay, lagi natin pakatandaan kung paano po tayo inibig ng ating Diyos. At kapag tayo po ay nahulog at nawawalay na sa tamang palatuntunan ng ating Diyos, alalahanin po natin kung saan po tayo nahulog at magsisi po tayo upang tayo po ay mapatawad ng ating dakilang Diyos. Amen?
Ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob, sagana sa pagpapala. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya gaano man kabigat ang ating nagawang pagkukulang, gaano man kalaki ang ating kasalanan na nagawa sa ating Diyos, sa oras na tayo po ay magpakumaba at magsisi sa harapan ng ating Diyos, tayo po ay mapapatawad ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob. Amen? Ibigay ang kanyang buhay. Siya po ay nagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo para sa ating lahat upang tayo po ay matubos sa kasalanan, upang ang tao ng Diyos ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Walang makapantay sa sakripisyo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit anong gawin natin mga kapatid, hindi po natin kayang pantayan ang ginawang sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Kaya ito lamang ang ating magagawa sa ating dakilang Diyos, na laging manatili yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, laging manatili ang ating kainitan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang pagdating ng panahon na tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa taong hindi marunong kumilala sa Diyos, hindi marunong umaalaala sa kaputihan ng Diyos, mga kapatid ko, ay hindi maging pagpapala sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay sagana sa kagandahang loob, sagana sa awa ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya kahit gaano man kalaki ang ating sa harapan ng Diyos, ano man ang pagkukulang po natin, ang Diyos ay nakahandang mapunuan ano man ang ating kakulangan. Amen? Anong sabi ni Episodos 4 at 5? Kapitulo 2, versikulo 4-5. Ngam ti Diyos, idinto na baknang kita asi, kapo ikitakkel nga ayat na at tinagayat na kada tayo, oray may natay tayo, ni idig ako, kadagikita abasol tayo. Tayo, may ranon, ting Kristo, kapo, ikiparabo, may salagan kayo. Amen. Amen. Ang sabi rito sa Tagalog, ngunit ang Diyos ay palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa magitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen. Ano po ba ang tinutukoy ng Biblia? Na tayo po ay binuhay na muli ng ating Diyos, bagamat nung araw tayo mga patay sa harapan ng Diyos. Amen. Na kahit tayo ay buhay, mga kapatid ko, wala po tayong pananampalataya, kaya patay tayo sa harapan ng Diyos. Ngunit tayo po, mga kapatid ko, ay muling binuhay ng ating Diyos. Amen. Sa ginawang sakripisyo ng ating Diyos, siya po ay nagpakamatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating lahat upang tayo po ay matubos sa kasalanan. Ngunit muling nabuhay ang ating Diyos sa loob ng 3 araw, at yung mga patay sa harapan Diyos ay muling binuhay ng ating Diyos. At sino po ito, mga ko? Tayo ng mga Kristiyano na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tinutukoy na patay sa harapan ng Diyos, na tayo po hindi pa tinawag ng Diyos, tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, wala pang pananampalataya. Yun ang tinutukoy ng Biblia, na tayo po ay mga patay sa harapan ng Diyos ng araw. Pero ngayon, mga ko, tayo po ay muling binuhay ng ating Diyos upang tayo maglingkod sa Diyos, upang tayo pagpalain at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating Diyos. Kaya nga sa ating mga bigo, bilang mga Kristiyano, walang dahilan upang tayo manghina, manglupaypay, matisod, mga bigo, hanggang sa mawala, bumagsak tayo o mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Amen. Sapagkat sinabi ng Biblia, mabuti pa na tayo po hindi nakakilala sa Diyos, kaysa nakakilala tayo at pagkatapos tayo po ay tumalikod, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi kakilabot na paghintay sa paghukom.
Amen? Kaya nakakalungkot isipin mga kabad ko na bakaraming mga Kristiyano na sila'y mga pinagpala noong araw. Ibinigay ng Diyos ang masaganang pagpapala, binago ang buhay, pinagaling ang karamdaman, binigyan ng kagalakan at kapayapaan sa puso't isipan. Matapos nilang matanggap ang mga bagay na yan, ay nagawa pa nilang tumalikod sa ating dakong Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, anong sabi ng Biblia sa Hebreo 10:26-27? Una doy ti surat kadagiti Hebreo kapitulo 10 bersikulo 26 ken 27. Tano agbasol tayo sa sipaki kinakam iti kalpasan ni iti panangawat tayo iti panakamu iti pudno awanen ti mabalin tayo nga idaton gapo kadagiti babasol no di ket ti maysa nakabubuteng apan naguroray iti pannakaukom kun maysa kinarungsot iti apoy ang mga lununto kadagiti kabkabusor. Amen. Amen. Ang sabi rito sa Tagalog, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pakakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya nakakalungkot isipin mga pagkong na yung mga taong nawala sa paglingkod sa ating dakilang Diyos, matapos silang pinagpala, pinagaling ang karamdaman, binago ang buhay mga pagkong, anong hatol ng Diyos? Wala nang haing natitira pa, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa impyerno. Yun ang kailang bahagi. Amen? Kaya walang dahilan pala tayo tumalikod. Walang dahilan para tayo manghina, manglupaypay, sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Sa bawat isa sa mga taong nanatili sa paglingkod sa Diyos, ang maging katumbas po rito ay buhay na walang hanggan sa langit. Amen? At natural lamang sa isang Kristiyano, habang tayo po ay narito sa lupa, nakipagbaka po tayo, nakipaglaban po tayo sa gawa ng kaaway. Subal ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, yun lamang ang maliligtas. At habang tayo po ay narito, marami po tayong kaharapin mga kabigo. Maraming problema tayong kinakaharap, mga pagsubok, kahirapan sa buhay, mga pag-uusig, ang lahat ng yan ay maranasan ng mga Kristiyano. Amen? Kaya wala po tayong sandata kundi ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan na kung saan ito po ang tamang pamantayan na siyang magpapaunawa sa atin upang ang lahat ng bagay na ito ay maunawaan po natin kung bakit nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Ang salita ng Diyos ay laging nagpaalaala sa atin upang huwag tayo manghina, huwag tayong mga lupaypay. Amen? Upang tayo maging matatag sa lahat ng laban. Palakpakan natin ang ating Diyos na Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, tayo po ay, kung hindi tayo tagatupad ng salita ng Diyos, tayo po ay matutulad sa mga taong mangmang. Amen? Mga taong mangmang na nagtayo ng bahay doon sa buhangin. Dumating ang baha, dumating ang ulan, hinampas ang bahay na yon at katakot-takot ang nangyayari. Amen? Pero hindi tayo roon mga kabigo. Tayo po ay dapat maging marunong sa ating paglingkod sa ating Diyos na buhay. At kinakailan maging tagatupad din naman tayo upang huwag tayong maturingan na isang mangmang sa harapan ng Diyos. Amen? Buksan ng Mateo 7:26-27. Unadoy ti Mateo kapitulo 7 bersikulo 26 ken 27. Ket amin ang makangeg kadagitoy asaok ket saan na ida nga aramiden may padistoy ti maysa a tao amaag binangon na ti balay na itirabaw ti darat ket nagtinag ti tudo ket imay dagiti laylayos ket nagangin ket nagdisuoran daday di abalay ket nattuang ket dakkel iti pannakarbana. Amen. Amen. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, at ang bawat bumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan.
Amen. Kapag tayo pala ay nakarinig ng salita ng Diyos, alam natin ito naman ay para sa ating kabubuti at hindi po natin ginagawa, hindi po natin ginaganap, tayo po ay katulad isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhangin. Amen? Alam naman natin ang buhangin, mahina yan, mabi ko. Kapag yan ay inabot ng baha, ay maaanod ang ating bahay. Amen? At umagpak ang ulan at bumha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen? Kaya nga sa mga Kristiyano mabigo na mga mahina ang puntasyon sa ating determinasyon sa ating balingkod sa Diyos, mga kapatid ko, kahabag-habag. Dahil ang bahay na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid ko, walang iba kundi itong ating katawan. Itong ating sarili, ang bahay na tinutukoy ng ating Diyos. Kapag tayo po ay bumagsak at nawalay sa kamay ng Diyos, ang impyerno ay naghihintay sa tao. Amen? So ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapunta ng impyerno. Gusto ng Diyos tayo po ay mapunta ng langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ating paghirapan samantala lamang, mga bigo, na habang tayo po ay narito sa lupa, mga bigo, pansamantala lamang ang ating kahirapan. Ang kasiyahan na walang katapusan nandoon sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen? At habang tayo po ay narito, mga bigo, ay sinasanay po tayo. Tayo po nagsakripisyo, nagtitiis, alang-alang sa ating kaligtasan sapagkat may mga pangako ang Diyos sa ating pagtitiis nito. Tayo po ay gantimpalaan ng ating Diyos. Ano pong gantimpala? Kasiyahan na walang katapusan, buhay na walang hanggan, na kung saan hindi pa naranasan ng mga tao sa daigdig nito, subalit doon sa piling ng Diyos, ito ay naghihintay. Amen? Amen? Purihin ang ating dak ng Diyos na buhay. Kaya tayo, mga kapatid, kinakailangan tayo magtiis. Amen? Ang Kristiyano ay nararapat na magtiis upang mapatunayan ng Diyos na tayo po ay totoong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Anong sabi ng Santiago? Buksan Santiago 1, 2 at 4 hanggang 4. Unadoy di Santiago, Kapitulo 1, versikulo 3 nga ingana, ay 2 nga ingana 4. Ibilang yung kakabsat ko, arag o amin, no, aglakam kayo kadagiti na dumaduma pakasuotan. Idinto, nga amuya ati pan nakasuot, ti pamatiyo, patlauden nati anos. Ket patlauden nakuma, ti kinaanos, ti aramid anan-anay, tapno, mananay kayo iti so amin, nga awan ket ti anyaman pagkurangan nyo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nahulog sa sasaring tukso. Ariin daw natin na buong kagalakan kapag tayo po ay nahuhulog sa sasaring tukso. Ano bang tinutukoy ng Biblia na sari-saring tukso? Maraming mga tukso sa paligid. Amen, na maaring makasira sa ating pananampalataya. Narin na tayo usigin, hamakin, pintasan, hanggang sa tayo po ay matisod at mawala sa paglingkod sa ating daklang Diyos. Subalit ang sabi ng Biblia, ariin po nating malaking kagalakan nito, sapagkat kung tayo po ay inuusig, ang langit at buhay na walang hanggan ay sa atin. Amen? Yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Amen? Upang tayo pala ay maging sakdal, upang tayo maging ganap at maging walang kakulangan, kinakailangan natin magsakripisyo. Amen? Kailangan natin magtiis. Anumang kalagayan mayroon tayo, nilagay ng Diyos sa ating harapan, kailangan natin pagtiisan yan sapagkat Diyos ang naglagay riyan. Amen? Kaya saan tayo tinawag? Manatili po tayo. Amen? Kung tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, manatili po tayo sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang
Anong sabi ng Biblia? Upang walang anumang kakulangan sa atin, sapagkat ginaganap po natin ang ninanais ng ating dakilang Diyos about isa sa atin. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. So, balit ang sabi ng Biblia, ang tagatupad at tagaganap ng salita ng Diyos, ito yung taong pinagpapala. Ito yung taong higit na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil sa pagsunod niya sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Paano po ba pinagpala ang isang Kristiyanong tagatupad sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon? Paano po ba? Ang sabi ng Santiago sa 25, sa 1:25, Nalatoy di Santiago 1:25. Ngam ti mang sukimat iti bintag anan-anay nga isu ti bintag ti waya-waya ket pagtali na udeng na ti ket saan ang managdengeg ang makalipat no di ket managaramid iti aramid daytoy at lao nagasatto kadagiti araramid na. Amen. Amen. Sabi rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan ang natiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumawa ay pagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen? Kaya sa ating mga kapatid, hindi lamang pala tayo tagapakinig. Pagkatapos malimutan po natin, kundi tayo tagapakinig upang sundin po natin ang salita ng Diyos, upang tayo po ay pagpalaing lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit nga bumabagsak ang ibang mga Kristiyano? Dahil matapos nilang mapakinggan ang salita ng Diyos, ito po ay hindi po nila pinamumuhay. Ito'y pinabayaan at pagkatapos hanggang sa dumating na panahon, sila po ay bumabagsak. Bunga ng hindi umusbong sa kanila ang kalang pananampalataya. Hindi nagbunga. Amen? Kaya pag dumarating ang mga panahon na dumaan sila sa mga pagsubok, sa mga problema, ito'y napakadaling mahulog sa kamay ng Diyos. Bakit? Hindi umusbong ang pananampalataya. Hindi nagbunga. Hindi lumago. Amen? Pero sa atin, ang utos ng Diyos, tayo po'y kinakailangan maging pasulong po tayo at hindi pa atras. Yung ating paglingkod sa Diyos, kailangan maging abanti. At habang tayo po ay tumatagal sa gawain, habang tayo po ay nag-aaral ng salitang Diyos, nararapat lamang na marami po tayong alam, marami po tayong nalalaman, upang huwag tayong manghina o manglupaypay pag dumating ang mga problema, dumating ang pagsubok, sapagkat ang lahat ng bagay ay kapahintulutan ng ating dakilang Diyos, upang tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya anong dapat gawin ng tao upang maiwasan po natin na tayo po ay bumabagsak ng hina't manglupaypay? Ano ang dapat gawin ng tao sa kanyang buhay? Bilang mga Kristiyano, anong sabi ng unang Korinto? Ang sabi ng unang Korinto, sinabi ng unang Korinto 7:24, ganitong pagkasabi sa 24. Wala doy di unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 24. Kakabsat tunggal maysa agtang kumay ti Dios iti dayjay kasasaad a nakayaban na. Amen. Amen. Ang sabi nito, mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ito dapat ang gawin ng tao, ng mga Kristiyano. Bayaan natin na tayo po'y manatili sa paglingkod sa Diyos sa kalagayang itinawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano po ba tayo tinawag nung araw, mga kabigo? Tayo po ay, kaya tayo napilitang lumapit sa Diyos dahil sa problema. Kaya tayo napilitang lumapit sa Diyos dahil sa karamdaman. Amen? Nung tayo gumaling, mga kabigo, nung malutas ang ating mga problema, nais ng Diyos na tayo po'y manatili sa pagkatawag sa atin.
Dahil tinawag tayo ng Diyos, hindi dahil lamang sa kagalingan ng ating karamdaman, hindi lamang sa pagbabago ng ating mga buhay, kundi tayo tinawag ng Diyos upang tayo gumawa at magmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang layunin ng ating dakilang Diyos. Dahil sa tao, pag tayo po hindi binigyan mabigat ng problema, pag tayo po hindi binigyan ng karamdaman, hindi po natin maiisip na tayo makalapit sa Diyos. Pero pag nandoon ang sakit, nandoon ang mga problema, maalaala na natin, na pag maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Ganyan ang tao pag may pangailangan sa Diyos. Pag walang kailangan, siyempre, pasimple-simple lang tayo. Pag mayroon ng mahigpit na pangailangan, na wala ng ibang makatulong, wala ng ibang solusyon, kundi isa lamang ang Diyos, doon na tayo lalapit. Amen? Kaya ginagawa ng Diyos ang lahat ng yan upang ang tao ng Diyos ay huwag mapahamak. Bagamat masama, subalit mabuti ang layunin ng Diyos abot sa atin. Upang tayo po ay huwag mapahamak. Huwag tayong mapunta doon sa katulan, huwag tayong mapunta sa apoy ng impyerno, kundi nais ng Diyos tayo mapunta ng langit. Kaya bawat sa atin dumaan sa mga mabigat na pagsubok, dumaan sa mga problema upang makilala natin ang Diyos at mapaglikuran po natin at tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang malagang utos ng ating dakila at mapagpalang Diyos sa mga Kristiyano? Ano raw ang malagang utos ng ating dakilang Diyos at mapagpalang Diyos sa mga tao o sa mga Kristiyano? Buksan ng Jeremiah 7:23-24. Ano natin kay Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 23-24. Ngayon dahito ay, abanag, ibiling ko kadakwada a kinunak, ipangagyo, titimag ko, kat siyakto, ti Diyosyo, kat dagayto, ti ilik, kat magna kayo ti amin adalan nga, ibiling ko kada kayo, tapno mapaimbag kayo. Ngam, isuda sa anda, anang ipangag, wino, intimod ti lapayag dan, no dikat, nagnada, iti bukod daap, pamagbaga, kenti, kinatangken, ti dakas apuso da, ken nagsanod da, ket saan anag na iti masangwanan. Amen. Amen. Ito pala ang mahalagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tao o sa mga Kristiyano. Ang sabi rito sa Tagalog, kundi ang bagay na ito ang inuutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Amen? Kaya pag tayo sumunod sa ating Diyos, tayo rin po ay mapabuti at hindi po tayo mapapahamak kung sundin lamang natin ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ngunit sa mga Kristiyanong ayaw sumunod, anong mangyayari? Ang sabi nito, ngunit hindi nila dinidinig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at ng siyaong paurong at hindi pasulong. Ito ang mga taong bumabagsak sa pananampalataya. Na sa halip lumago ang kanilang pananampalataya ay lalo pang bumagsak. Kaya hindi naging pasulong, kundi naging paurong. At ang mga itong klaseng mga Kristiyano ay walang mamanahin po ito sa buhay na walang hanggan, kundi ang impyerno. Amen? Kaya kung nais natin ang langit, sundin natin ang kalooban ng ating Diyos. Dahil sabi nito, kundi ang bagay nito ang inuutos ko sa kanila na akin sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Amen? Kaya yun yung pagpalain. Kung tayo po ay makinig lamang, kung tayo sumunod lamang, pagpalain tayo ng ating Diyos, hindi lamang sa langit, dito pa lang sa lupa, pagpalain na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating dakilang Diyos. Amen? Paano po ba tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon nung araw? Amen? Nasa problema tayo, nasa kahirapan po tayo. Naging alipin po tayo ng mga bisyo, alipin tayo ng masamang ugali. Pero ngayon mga pagko, naging alipin po tayo ng magagandang ugali.
dahil sa ating pagtalima, dahil sa ating pagsunod sa magandang utos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Purihin ng ating dakilang Diyos. Ay anong dapat ating gawin, mga kapatid ko, sa pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos? Unang Timoteo 6:12. Una dito muna, Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12. Makirupak ka iti nasayaat apan nakidangadang ti pamati, putputam ti biyag ngagnanayon, iso nakaawisam, kat ipaduyak-yak mo tinasyaat apan mangipudno, iti sangwanan, dagiti adoan nakaimatang. Amen. Amen. Ang sabi dito, makipagbaka. Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Mayroon ka sa buhay na walang hanggan. Nalito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Makipagbaka, makipaglaban po tayong mabuti. At ipahayag mo ang kapangyarihan ng apong ng Diyos kung paano po tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo binago ng Diyos, paano pinagaling ating mga karamdaman. Kinakailangan tayo po ay maging witness o maging saksi po tayo sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kahit saan man tayo pumaroon, kinakailangan natin ipatotoo yan. Ihayag po natin kung paano po tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Upang maparangalan po natin ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil ang sabi ng Bible, mga ko, ang ating paglingkod sa Diyos ay hindi pagbibigay lugod sa mga tao. Hindi sa paningin ng mga tao ang ating paglingkod sa Diyos. Kundi ito'y ginagawa po natin mula sa puso. Hindi dahil sa tao, kundi ito'y ginagawa natin dahil sa Diyos. Amen? Hindi natin ginagawa ito kung sino man o sinong tao nag-uutos sa atin, kundi ito'y ginagawa po natin alang-alang sa ating kaligtasan. Alang-alang sa Diyos na tumawag sa atin upang tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Efesos 6:7. Una dito, Episo, Kapitulo 6, versikulo 6. Adi kay agsirbi iti mata, akas kadagiti umagawa ang mga ayo kadagiti tattao nudikat. Kas adayipan ni Kristo agaramig kayo ana impuswan iti pagayatan ti Dios nga agsirbi kayo si ayat akas lamay pa iti Apo ket saan kadagiti tattao. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Kaya ang ating paglingkod sa Diyos, ang ating pakagila sa Diyos, hindi po tayo naglingkod sa Diyos dahil sa paningin lamang ng tao. Kundi ito'y ginagawa po natin mula sa kalooban. Amen? Upang tayo ay pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Nawa minmal ay naunawaan po natin ang bahagi nito. Isang magsilbing kalakasan sa ating pananampalataya, sa ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, tayo po ay awitan po natin ang ating mahal na Panginoon.